Magsitayo na po ang lahat. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nangangasiwa kailanman sa pinamahalaan mong sambayanan. Para mo ng awang bigyan ng iyong simbahan ng tagapangasiwang kalulugdan mo sa kabanalan at magmamalasakit sa aming ikauunlad araw-araw. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagsimula ng araw na iyon ang isang maigpit na pag-uusig laban sa simbahan sa Jerusalem at liban sa mga apostol. Lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban naman inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at gayon na lamang ang kanilang panangis. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang simbahan. Pinapasok niya ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga sumasampalataya at ibinibilanggo maging lalaki, maging babae. Nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating ay ipinangangaral nila ang salita. Nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya,
Pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya, sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy, isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy, isigaw. Ang lahat sa lupa'y ika'y sinasamba. Awit ng papuri, yaong kinakanta. Ang iyong pangalay, pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan. Ang kahangahangang ginawa sa tanan. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy, isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig. At ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis. Siya'y naghaharing, may lakas ang bisig. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy, isigaw. Magsitayo na po ang lahat. Mabubuhay na totoo ang lahat ng mga tao na nananalig kay Kristo. Hallelujah, hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita ninyo ako, gayon may hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father.
Pwede bang batiin ng katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, patuloy po tayo sa ating pagninilay ngayon pong 3 linggo sa panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay. Nararapat lamang po mga kapatid na sa ating pagninilay sa tanghaling ito, magandang tanungin ang ating mga sarili, naranasan na po ba nating matanggihan? Matanggihan ng taong minamahal natin, matanggihan ng kaibigan natin, matanggihan ng sino man sa paligid natin. Sa Ingles, tinatawag po natin itong rejection. Nakaranas na po ba tayong ma-reject ng ibang tao? At marahil karamihan po sa atin may karanasan nito. At masasabi natin na mahirap ang matanggihan. Masakit ang matanggihan. Alam niyo po, isang video ang napanood ko sa social media na kung saan ng isang magulang dinala niya yung kanyang anak sa ospital at marahil wala siyang pambayad sa ospital, kaya sabi doon sa video, tinanggihan siya doon sa ospital. Nagsisigaw siya sa labas ng ospital. Nakikita niyang nanghihina yung kanyang anak, walang tumatanggap sa kanyang anak. Masakit ang matanggihan, masakit ang ma-reject. Pero mga kapatid, sa buhay po natin, masasabi natin na mayroong mga pagkakataon na tayo ay natatanggihan. Dahil kung tutusin, hindi naman talaga lahat ng tao kaya tayong pagbigyan. Pero napakaganda marahil mga kapatid ng pagpapaalala sa atin ng Panginoon. Kung maraming tao man ang tumanggi sa atin, kung mundo man ang tumanggi sa buhay natin, kung napakadaming mga taong minamahal natin ang tatanggi sa atin, may isang Diyos na hindi tumatanggi. At yon ay walang iba, kundi ang mahal na pong Jesus Nazareno. Sabi po ni Jesus sa ating ebanghelyo, hindi ko itataboy ang sino mang lumapit sa akin. Mga kapatid, mahirap man tanggihan ng mundo, pero alam natin, ang mahal na pong Jesus Nazareno, hindi tayo tatalikuran. Ang mahal na pong Jesus Nazareno, hindi tayo tatanggihan. Bagkus madalas pa nga, ang mahal na pong Jesus Nazareno, ang gumagawa ng paraan upang tayo'y magbalik loob sa Kanya. Madalas pa nga, ang mahal na pong Jesus Nazareno, ang unang nag-aabot ng Kanyang sarili para sa atin, na magbalik sa Kanya. At yun marahil ang magandang pagpapaalala sa atin ng ating ebanghelyo sa araw na ito. May karanasan man tayong matanggihan nino man ng mundong ito, meron tayong Diyos na hindi tatanggi sa atin. Meron tayong Diyos na patuloy na tatanggap sa atin. Meron tayong Diyos na patuloy na magmamahal sa atin. Pangalawang bagay, mga kapatid, napakaganda ho ng pagpapaalala ng Panginoon na sa kanyang buhay dito sa lupa, ang kanyang ginawa ay hindi lamang yung kanyang kagustuhan. Bagkus ang ginawa ng mahal na pong Jesus Nazareno dito sa kanyang buhay sa lupa, ay ginawa niya ang kalooban ng Diyos. At marahil ang paggawa niya ng kalooban ng Diyos, hindi man masabi natin napaka-smooth. Merong mga pagsubok, may mga hirap. Pero alam natin na sa dulo ng buhay ni Jesus dito sa lupa, ang kanyang pananatili sa atin ay naging tunay na kaaya-aya. Sa madaling salita, mga kapatid, kung si Jesus sa kanyang buhay namumutawi ang kalooban ng Diyos sa kanyang pag-uugali, sa kanyang pag-iisip at kalooban, yun din po ang hamon sa atin. Sa bawat bagay na ginagawa natin dito sa lupa, kanino po ba itong kalooban? Kalooban lang po ba natin?
o mas namumutawi din ang kalooban ng Diyos na gumagabay sa atin upang tayo ay mas mapabuti? Mga kapatid, kung ang Diyos ay hindi tumatanggi, huwag din nating tanggihan ng Diyos na dalhin tayo sa kabutihan. Huwag din nating tanggihan ng mahal na pong Jesus Nazareno na dalhin tayo sa mabuti at tama. Huwag din nating tanggihan ng Diyos na maggagabay sa atin upang tayo ay mas maging mabuting tao. Si Jesus sa kanyang buhay, kailanman hindi niya hiniwalay ang kanyang sarili sa Diyos. May pagsubok man, may hirap man, kailanman hindi niya hiniwalay ang kanyang sarili sa Diyos. Mga kapatid, sa buhay pananampalataya natin, hindi lang tayo nananampalataya dahil may nakukuha tayo sa Diyos, kundi tayo ay nananampalataya at kung tayo ay nananampalataya sa Kanya, hindi natin inaalis ang Diyos sa puso at kalooban natin dahil alam natin na ang Diyos ay tunay na gumagabay sa atin upang tayo ay mas maging mabuti. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, pinapaalalahanan po tayo ng dalawang bagay. Una, meron tayong Diyos na hindi tumatanggi. Meron tayong Diyos na hindi tumatalikod. Meron tayong Diyos na hindi nangiiwan. At pangalawa, pinapaalala sa atin, kung laging nandiyan ang Diyos, nawa sa puso at kalooban natin, nawa laging manatili din ang Diyos upang tayo ay mas maging mabuti. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang pagtitiwala sa pagiging bukas loob ng Diyos Ama na naghandog sa atin ang kanyang anak sa Eukaristiya bilang pagkain para sa ating kaluluwa. Ilapit natin sa kanya ang ating mga pangangailangan. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpatotoo kay Jesus na siyang tinapay ng buhay sa mundong nagugutom sa kahulugan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway aktibong makisangkot sa paghahanap ng mga katugunan sa mga pangangailangan at kapakanan ng ating mahihirap na kapatid. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga nag-aakalang hindi nila kailangan ng Diyos sa kanilang buhay, naway maakit na tumanggap ng Eukaristiya. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga may sakit, naway maranasan ang mapagmahal na presensya ni Kristo sa kanilang pagtanggap ng Eukaristiya. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga yumaong tumanggap ng tinapay ng buhay, naway magkamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ama naming nasa langit, gawin mo kaming tapat na nagpapasalamat para sa handog mong Eukaristiya na siyang nagbibigay ng pag-asa at kahulugan sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat.
Alleluia. Ang lupa'y nayanig, ito rin ay tumahimik, nang ang poon ay tuwindi bilang hukom natin. Alleluia, 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 alleluia. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, naway sumaami ng masaganang batis ng iyong awa upang pakundangan sa mga alay sa iyo na aming inihanda. Kami magkamit ng tagapangasiwa na sa iyong simbahay mamamahala. Sa ikalulugod mo at aming ikatutuwa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako, buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo si Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit, sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsilhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pare o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay ministers. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Kristo'y inialay na, pamaskong maamong tupa. Magsalo tayo masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas. Alleluia. Ayin ang Panginoon sa Kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, naging tapat kailanman. Si Kristo'y inialay na, pamaskong maamong tupa. Magsalo tayo masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas. Alleluia. Ang taga-Israel, bayang sabit kanilang ihayag. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inialay na, pamaskong maamong tupa. Magsalo tayo masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas. Alleluia. Purihin ang Panginoon sa Kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, naging tapat kailanman. Si Kristo'y inialay na, pamaskong maamong tupa. Magsalo tayo masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas. Alleluia. Announcement, mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English
or Tagalog. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, uwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po lamang ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang sa katawan at dugo ng anak mong banal, ay pagbigyan mong lumigaya sa pagkakamit ng tagapangasiwang maasahan sa pagtuturo ng kabutihan sa iyong bayan at sa pagpapalaganap ng katotohanan ng mabuting balita sa tanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunuri na tapat sa iyo, na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami